Isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Nagtatrabaho ako noon sa isang opisina ng tindahan ng motor. Na-assign ako sa isang malayong bayan sa Quezon, kasagsagan pa ng panahon ng COVID kaya limitado ang galaw ng mga tao. Dahil malayo sa inuuwian ko, napilitan akong doon na lang matulog sa opisina. Tahimik ang lugar, madilim ang paligid, wala kang maririnig kundi huni ng kuliglig at hangin na dumadampi sa bubong. Bandang 11:00 ng gabi, habang nakahiga ako sa folding bed sa loob ng opisina, bigla akong nakarinig ng kakaibang tunog. Tok! 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 Parang may naglalaro ng Jolens sa tabi ko. Noong una, inisip ko baka daga lang o may nahulog na maliit na bagay. Pero hindi. Paulit-ulit ang tunog. Para bang may batang nagpapatalbog ng Jolens paikot sa akin. Tumatalbog ito sa bubong, sa dingding, sa sahig, at minsan parang umiikot mismo sa higaan ko. Walang tao sa paligid, sarado ang pinto, nakapatay ang ilaw. Nabalot ako ng matinding takot. Gusto kong tumayo at silipin kung ano yon, pero parang nanigas ang katawan ko. Wala rin naman akong matatakbuhan sa oras na iyon, mag-isa lang ako. Kaya ang ginawa ko, pinikit ko na lang ang mga mata ko at nagdasal. Sinubukan kong huwag pansinin ang tunog kahit ramdam ko na parang may naglalaro sa tabi ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog. Kinabukasan habang nagkakape ako sa labas ng opisina, napansin ko ang likod ng building. Doon ko lang nalaman ang isang bagay na lalong nagpatayo ng balahibo ko. Ang opisina pala ay katabi mismo ng sementeryo. Mula noon, hindi na ako natulog ulit ng mag-isa sa opisina. Minsan talaga, may mga bagay tayong hindi nakikita, pero malinaw nating naririnig.